ethics. Magjowang Sara at Zulaika, kinakarma na. Disbar kayo ngayon. Bakit GPO ng balita tungkol sa magjowa na yan? Magjowa ba sila? Well, kayo na bahalang umusga. Diba? Ganon na lang. Kung itong si Sara Duterte ay dumipensa dito kay Zulaika Lopez, which she did not do it, mga kababayan, dun sa kanyang tatay. Diba? Pero mo, nandun na. Cool guy. Pero hindi niya po pinuntahan nung naditine yung kanyang tatay sa Villamor Air Base. Pero si Zulaika, sinamahan niya pa at ang dami niyang mga talagang binitawan dahil doon napahamak itong si Sara Lopez. Itong si Sara Duterte. Lansky, thank you. At ito na nga mga kababayan. Ayon po sa balita ngayon, ay si Sara Duterte, Zulaika Lopez, disbarment looms. Sabi dito, in a development that has sent ripples through the Philippine legal and political spheres, Vice President Sara Duterte is facing disbarment complaints, while her former Chief of Staff, lawyer Zulaika Lopez, has been accused of actions that some legal experts say could merit disbarment. These controversies arise from alleged misconduct related to the handling of confidential funds, interaction with constitutional bodies, and violation of lawful orders, raising serious questions about adherence to legal ethics and the rule of law. Sabi po ni prominent lawyer Lorna Kapunan has expressed strong belief that Duterte's disbarment is justified. Mga kababayan, ibig sabihin when you say justified, ito po ay napatotohanan. Adding that Lopez should also face the same consequences for her actions. Sabi ng mga lawyers disbarred for less. In November 2024, disbarred lawyer and presidential advisor for poverty alleviation, Larry Gadon, filed a disbarment complaint against Duterte before the Supreme Court. The complaint stemmed from Duterte's public statement where she allegedly claimed to have contacted an assassin to target President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., his wife Liza, and House Speaker Martin Romualdez in the event of her own assassination. Gadon described this remark as illegal, moral, and condemnable. Tama naman, mga kababayan. Kung si Larry Gadon nga sabi niya, ako nga nung dinisbar, parang hindi na inimbestigahan, disbar agad. Bakit ito? Kumuusap pa sa isang assassin. Pumayag yung assassin na patayin ang presidente, itong si First Lady at itong si Speaker Martin. Kung tutusin, violation na daw yan ng lawful orders. Mga kababayan, raising serious questions about adherence to legal ethics and the rule of law. Nasa kanon din naman yan, di ba? Ng CFRA din, ng mga abogado, mga kababayan. Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, justified. Yung ikinaso, yung dahilan, yung grounds for agreement dito sa dalawa na to. Well, si Sara, ang main topic, mga kababayan, main subject ng disbarment. Pero si Lopez, dapat daw, ay kasuhan din ng pareha. Should also face the same consequences for her action. Kasi nga, na-mishandled nila yung handling ng confidential funds. Di ba? Sabi ni Joel Abilera, lahat ng padapa, inidoro diretso. Lahat balita at nasaga po namin may pagkatomboy balita po. Taga Davao po kayo? Talagang mga kababayan, ako palagay ko. Oy, si Ma'am Eva Hernandez, salamat po sa pag-member ng ating channel. Oy, natuwa naman ako kay Ma'am Eva Hernandez. Boss, halos parehas yung mga senators natin, wala sa listahan, sila Revilla at sino yun? Lapid. Wala, hindi ko nilagay, mga kababayan. Uy, sino nagsasabi bading ako? Kiss kita dyan, sige ka. Bading?
Dati pangit ang pang-asar nyo sa akin, ngayon bading naman, kiss kita. Halika rito. Kiss kita sa puwet. Uy, ano ba yung dalawa aso mo? Ang gulo sa likod, oh. Nangungulit. Ah. Wala silang ginawa kundi panira ng lantaran ng... Alam nyo, dikit-dikit yung kaso nila dito, disbarment. Mga kababayan, may kaso din si Sara Duterte ng criminal charges, inciting to sedition at grave threat. 'Di ba? Tapos, mga kababayan, meron pa siyang tinatawag na impeachment trial or impeachment case. Ako sa totoo lang, no? Para wala nang, sabi ko nung una, wala namang sense na si Sara ay disbar. Hindi naman niya nagagamit yung yung kanyang yung pagiging abogado dahil wala namang alam. Sabi ko ganoon, mukhang wala pang nahawakang kaso to. So useless pag sinabi mo na ididisbar mo yung tao. 'Di ba? Pero mga kababayan, para wala na siyang maipagmalaki, para wala na po siyang panghawakan palagi na, hindi, ako ang legal counsel niya ni Zulaika kahit hindi pwede. Dahil ikaw ay isang vice presidente. Mag-resign ka muna bago ka pwedeng maging counsel ni Zulaika at ni Digong Duterte. Di ba? Oh. Marcoleta, hindi makakalimutan ng 11K employee ng ABS-CBN sa ginawa mo. Tama, wag niyong papasukin yan. Para yung mga INC, mga kababayan, mapahiya din sila na hindi nila kayang ipanalo ang isang Marcoleta. Oh. Lalo na si Marcoleta, diretso kubeta yan, mga PDP o padapa. Labubo Marcoleta, solid sa inidoro. Sabi ni Nelson Tolin, attorney no case si Piono ka GP. Kaya nga, no, wala talaga tayong narinig na kaso kay Sara. Sabi ko nga mga kababayan, para malaman ninyo kung may kaso o may nahawakang kaso ang isang abogado, lagi dapat yan, may makikita ka, may entry of appearance. Diba? Wala. Kahit yung kay Luistro kanina halatang gawa-gawa lang ni Sara Sabi nga ng mga kausap ko, basta si Sara nagsalita, matik, fake news. Sabi ni Socrates Alcancia, hahay mga Pilipino mukhang pera mga tanga, mga ulol sa pera, nagpahirap ng bansa mga PI daw. Alam nyo guys, sa totoo lang no, going back sa usapan ng disbarment case kay Sara at kay Zulaika, para mabawasan na rin yung mga abogadong mayayabang, no? Na wala namang silbi. Kasi nga, pag nadisbar ang isang abogado, sampal po sa kanilang pagkatao yan. Mas lalong sampal kay Sara. Bakit, JP? Biruin mo, attorney no case ka, tapos pinadisbar ka. Diba? Alam nila wala ka namang silbi, tapos ipapadisbar ka pa. O, pangalan na nga lang. Ano ba yung tawag doon sa attorney na nasa harap ng pangalan, mga kababayan? Nakalimutan ko anong tawag doon Ano ba tawag doon? Basta yun na nga lang ang meron sa'yo, tatanggalin pa. Diba? Diba, attorney Sara Duterte. Yung attorney, anong tawag doon? May tawag doon Diba? Yun na lang ang meron sa'yo, aalisin pa. Di lalong mabubusit itong si Sara. Hindi hon. Hindi, may tawag doon mga kababayan. Hindi honorable. Nameplate hindi din. Sige nga, sino makakasagot? Hindi nameplate ang tawag doon, guys. Hindi rin honorable. May tawag doon sa nakalagay sa pangalan katulad ng doktor, 'di ba? Dr. Jorn, Blind by night. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan pag naalala ko. Suffix, title. Yon, title na nga lang ang meron siya. Di ba? Title na lang ang meron siya. Aalisin nyo pa. Hindi po suffix, title po. Title. Salamat London Charlie at tapos yun yung isang nagsabi kanina. Kay Nanins Domingo. Title po ang tawag, guys. Biruin mo? Kasi, alam nyo,
kapag may title ka sa pangalan, aba, yabang yan eh. Uy, attorney ako ha, abogado ako. Deep inside, attorney no case yan. Kasi nga, pag nakita mo may title sa pangalan, uy, engineer. 'Di ba? Talagang ano eh, mataas ang tingin ng tao diyan. Pero pag wala na yung title na yan, mga kababayan, oh, ano pang ipagmamalaki niya? Attorney Pulpul daw. So, fix hindi po. Although so fix yun, pero ang hinahanap ko talaga yung title. Abogaga di Boba, si Sara. Diyos ko, kawawang Sara, kung nandito ka lang siguro sa harap ng mga manonood ngayon, nasampal ka na, nasa bunutan ka pa. Diba? Mga kababayan, ikaw pala, Attorney Larry Gadon, ang may kasalanan eh. Mga kababayan, tapos, gusto mo, ito pinagtataka ko pa isa, habol ko lang. Si Larry Gadon, gusto niyang ma-impeach si Sara. Gusto niya rin ma-disbar si Sara. Mga kababayan, pero, nagtataka tayo, bakit si Attorney Larry Gadon, iboboto niya si Bongo. Sabi ko parang nagkakatotoo na si Bongo ay anti-Sara at iboboto niya si Sara para ma-impeach. 'Di ba? Kasi balakid sa kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Sabi niya, yakap kita. Ay, alam ko na, abogaga di sayad. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na naman po ang ating pagsasama sa araw na ito. At mamaya naman po ay susubukan po muli natin na makapag-live kung wala na po akong gagawin kasi ako ay aalis. Diba? So thank you so much po sa lahat ng mga nagpunta rito, mga tumangkilik at syempre nakipagtalastasan at sa mga bashers dyan, mga idiotertes, mga tanganista, salamat din sa inyo. At mga kababayan, sa lahat po ng nag-like, thank you so much po. Again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tao rito, sa lahat po ng sumusubaybay palagi ng programa natin. Wala po kayo kung wala, wala po ako kung wala po kayo. Kayo po ang bread and butter ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Okay? Thank you. See ya. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah! Go Philippine, taas noo, di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso ay tapang, di kayang bilhin. Paninindigan sa tama titindig. Kalayaan, katotohanan, ating sigaw. Go Philippines, di kailan maluluhod sa daya takot. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyo buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Shoutout daw kay Elsa Garcela ng Tacloban, Leyte. Laging tatanglaw, Ano, Labs? hindi papati